New day, new vlog dito sa ating Arpa Farm. At after nga ng bagyong uwan ay kailangan nating tuloy ang buhay. Ayan, at dito nga kailangan ko maglakad-lakad at relax-relax. Kaya naisipan ko na magtanim na laang ng halaman para habang may nasibol ay may pag-asa tayo na makukuha or mapuputi na bunga. At ngayon nga ang aking itatanim ay Baguio beans. At habang nag-aasikaso naman kami dito ng trapal para dun sa pond, para malagyan ko na ng hito o kung ano mang mailagay ko diyan, or hipon or crab, ay sauce ay malalagyan na natin. Kasi nga, pag hindi ko nilagyan ng plastic, ay hindi nga po siya naglalaman ng tubig. Ayan. At dito nga, syempre, sinama ko yung mga anak ko para makatulong ko. At ito na yung time na pwede nang taniman yung aking mga ginawang lagayan ng taniman ng halaman. Kasi yan yung mga nilagyan ko ng karton at mga sariwang mga dahon at kung ano pa, at ilang weeks nang lumipas. At ngayon ang time na pwede na silang taniman. Yung isa, ayan, na tinamin na namin ng Chinese kangkong, at para nga sa susunod ay meron na akong pang adobo. Ayan, at dito nga ay magtatanim naman ako ng Baguio beans, at bagay na bagay yan ngayon. At nagkakaroon na ngayon ng magandang araw, at pero makulimlim pa rin dito sa Louisiana, ay malimit nga ay maulan. Ang nakakatuwa lamang, kahit ang aking mga anak ay talaga namang tumutulong sa akin, kahit talagang marami pa akong mga salita na gagawin para lang tumigil dun sa mga nila, at ay talagang gusto'y dumokdok na ng dumokdok, ay hindi naman din pwedeng sobrang sobra at baka masira ang lupa. Kaya ayan, ayun, di ako na nagtanim-tanim, at yan naman ay tutusok lang, butas-butas lang at tanim-tanim. Kayang-kaya ko na yan habang nagpapagaling. Kaysa ako'y nabuburo sa bahay, ay mas lalo ako na-stress pag wala akong ginagawa. At ito naman ay medyo caribels ko namang gawin, at hindi naman siya mahirap. At si Kuya Rodel, ayun, katulong naman ni Froilan para mag-asikaso naman nung pond. Ako yung sa loob para maging pantay, and then nilalagyan na lang namin ng mabigat na pabigat. At dito nga si Kuya Rodel din ang gumawa ng patpat. Nung una yung mga patpat kong ginagamit ay kung mga putol-putol lang. Ayan, tas nakagawa nga ng patpat kasi yan yung sabi ni Christian. Kaya yan nilalagyan ng ganyan para alam ko saan didiligan. O, alam nga naman eh. Lahat ng may patpat na yun, dun yung may tanim. At ito nga ay malaki din naman yung mga rectangle ko na yan, na talagang lahat na yan ay lalamnan ko na soon na mga tanim. Kasi nga ready na sila, at grabe ang tataba, ang dami mga bulate. Pagka inaano ko siya, nagbubutas ako, talagang matabang matabayan, kasi talagang inayos ko ang pag-aalaga at kung ano yung mga dapat ilagay sa umpisa. And ayun nga, ngayon yung time na para taniman, at kitang-kita naman doon sa tinanim naming kangkong na pinunla ko yun, tapos tinanim na ni Kuya Rodel dun sa lupa, ay matataba na. Pero soon, ayan, may lalagay tayo dyan ng isang mga bawat rectangle ay pang chapsuy, pang sinigang, pang pakbet, o diba? Kaya bukas-bukas lahat yan ay may mga laman ng halaman. At yun nga, sa awa naman ng Diyos ay tayo naman ay nakaka-recover na, kaya tuloy-tuloy ang buhay. Kaya hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood, and abangan nyo ang mga susunod nating mga video. God bless us all. Keep safe. Ingat.